Kong, Sengoku, Gorosei, Seraphim, God's Knights. Iilan lang ang mga ito sa tinatagong puwersa ng world government, kaya hindi na nakakapagtaka kung paano nila nagawang pagharian ang buong karagatan sa mundo ng One Piece. Pero alam naman natin na meron ng nabubuong puwersa na malapit ng banggain ang gobyernong ito sa isang malawakang digmaan. Kaya nga ngayong araw ay susuriin natin ang buong struktura at lakas ng world government para malaman natin kung ano ba dapat ang i-expect natin sa final war at kung posible ba silang matalo. Ang world government ay nabuo 800 taon sa nakaraan nung matalo ng isang alyansa ng 20 kaharian ng isang malakas na ancient kingdom sa isang malaking digmaan. Ang nagwaging alyansa ay binuo ang organisasyon na kinikilala na natin ngayon bilang world government. Yung royal families mula sa 20 kingdom na nanalo maliban sa isa ay lumipat ng tirahan sa tuktok ng Red Line upang mabuhay bilang mga Diyos. Simula noon, mas lumawak pa ang kapangyarihan at impluwensya nila. Yung dating 20 kingdoms lang ay lumobo na sa alyansa ng halos 170 na bansa matapos ang ilang daang taon. Pero yung mga descendants pa rin ng original na 19 royal families ang nagahari bilang mga Diyos o kung tawagin natin ay Celestial Dragons. Mula sa mga nagaharing Celestial Dragons, meron silang konseho ng 5 elders na namumuno sa lahat ng kanilang nasasakupan. Habang nagpapasarap yung ibang Celestial Dragons sa Marijwa, itong 5 ito ang inatasan na mamuno sa gobyerno. Sila ang Gorosei o ang 5 Elder Planets, ang pinakamataas na otoridad sa buong world government. Bawat isa sa kanila ay may nakatalagang larangan ng espesyalisasyon. Binubuo sila nila Saint J. Garcia Saturn, ang Warrior God of Science and Defense, Saint Marcus Mars, ang Warrior God of Environment, Saint Topman Warcury, ang Warrior God of Justice, Saint Ethan Baron Venus Juro, ang Warrior God of Finance, at huli si Saint Shepherd Jupiter, ang Warrior God of Agriculture. Sa unang tingin ay normal na politiko lang sila, pero napag-alaman nga natin na nagtataglay pala sila ng matinding lakas. Sa panahon ng paggawa ng video na ito, hindi pa malinaw kung ano ang pinagmulan o nature ng kapangyarihan nila, pero ang karaniwang palagay ay kumain sila ng mga mythical Zoan type na devil fruits dahil sa mga itsura nila. Base sa mga nakita natin sa galawan ni Saturn sa Egghead, ang bawat isa sa kanila ay at least admiral level ang lakas o higit pa. Madalang silang bumaba ng Marijwa, pero kung meron silang nakikitang banta sa kanilang kapangyarihan ay hindi sila nagdadalawang isip na lumaban sa frontlines. Officially, yung Gorosei ay nagpapatakbo ng world government. Kaya nga laking gulat ng marami nang makita natin na lumuhod ang 5 ito sa isang figura. Ito nga si Imu. Siya pala ang tunay na nasa tuktok ng mundo at ng buong world government. Maski ang 5 elders ay ginagalang at sinusunod siya. Hindi pa malinaw kung ilan sa Celestial Dragons ang may alam tungkol sa kanya, pero para sa mga normal na tao, kamatayan ang kaparusahan para sa sinong aksidenteng makakita sa kanya. Ganoon kasikreto ang identidad niya. Dahil kapangalan niya yung isa sa mga unang Celestial Dragons na bumuo ng world government, teorya ni Ivankov na baka isa itong immortal na ginamitan ng kapangyarihan ng Ope-Ope Nomi. Kagaya ng Gorosei, meron rin siyang misteryosong kapangyarihan na posible ring isang mythical Zoan type, although hindi pa kumpirmado. Dahil sa pagsamba ng Gorosei sa kanya at posible niyang pag-immortal, hindi na nakakagulat kung itong si Imo ang pinakamalakas na nilalang sa buong world government at ang pinakamalaking threat pagdating ng labanan. Susunod naman sa mga Gorosei ay ang mga God's Knights. Sila ay mga Celestial Dragons rin pero sila ay may dagdag na kapangyarihan at responsibilidad na pangalagaan ang batas at kapayapaan sa Marijwa. Dahil bagong tauhan lang rin sila, hindi pa malinaw kung nasaan sila sa hierarchy ng struktura. Pwede ba silang utusan ng Gorosei o kay Imo lang sila sumusunod? Hindi pa nga sigurado. Pero dahil mas maraming otoridad ang Gorosei sa world government, sabihin na lang natin na nasa ilalim nila ang God's Knights para sa ngayon. Merong 9 na miyembro ang grupong ito at pinamumunuan sila ni Saint Figarland Garling, ang kanilang Supreme Commander. Meron silang taglay na karapatan na hindi pa natin nakikita kailanman, ang magbigay ng parusa o mag-execute ng isang Celestial Dragon. Noong God Valley Incident, noong narinig ni Garling na sinusugod na sila ng mga pirata, sinabi niya na ang God's Knights na raw ang bahala sa mga ito. Patunay lang ito kung gaano kalakas ang grupo nila dahil hindi biro yung mga pirata na umaatake sa kanila. Nandun yung Rocks Pirates kasama sila Whitebeard, Shiki at Big Mom, pati na rin ang Roger Pirates kasama sila Rayleigh at Scopper Gaban. Pero imbis na magtago at tumakas ay walang takot na ihanarap ng mga God's Knights ang mga ito. Maski si Dragon ay nire-respeto rin ang lakas nila. Noong nagpaplano siya ng pag-atake ng mga supplies ng Marijwa, binanggit ni Dragon na kapag kumilos na ang God's Knights, dito na raw magsisimula ang tunay nilang laban. Hindi sa paggalaw ng Navy o mga Admirals, kundi sa paggalaw ng mga God's Knights. Sa tansya ko, at least Admiral level ang bawat isa sa mga ito. Bago tayo magpatuloy, kung nag-e-enjoy ka sa mga ganitong klase ng analysis at explanation tungkol sa iba't ibang organisasyon sa One Piece, mag-subscribe ka na sa ating channel dahil marami pa tayong similar videos na ilalabas.
Paki-like na rin sana itong Facebook page natin dahil magpo-post rin tayo ng mga videos doon. Nasa description lang yung link. Sa ibaba naman ng Gorosei at Holy Knights, dito na yung mga normal na Celestial Dragons. Base sa mga nakita natin, walang espesyal na kapangyarihan o katangian ng mga ito. Mga uhuging spoiled brats lang sa Marichua. Kaya nga tayo nagulat nung nalaman natin na makapangyarihan pala ang God's Knights at Gorosei dahil taliwas ito sa mga nakita natin sa ibang Celestial Dragons. Pero kahit na ganito lang ang mga ito, mataas pa rin ang otoridad nila sa world government. Mismong yung mga hari ng ibang nasyon ay walang magawa laban sa kapritsyo nila. Noong kinikidnap ni Saint Charlos ang prinsesa ng Ryukyu Kingdom, wala raw karapatan si King Neptune na magreklamo at kahit pa yung ibang hari ay napayuko na lang. Kapag ang mga Celestial Dragons ay sinaktan ng isang normal na tao, pwede rin silang magpatawag ng isang Marine Admiral para panagutin ang nanakit sa kanila. Wala man silang sariling kapangyarihan, grabe naman ang taglay na otoridad at impluwensya ng mga ito. Sa ilalim ng mga Celestial Dragons, merong dalawang pangunahing sangay ang world government. Ang una ay ang mga local governments na namamahala sa bawat kasapi nilang bansa. At yung pangalawa ay yung centralized military na pumoprotekta sa lahat ng kanilang teritoryo. Magsimula muna tayo sa mga local governments. Gaya nga ng nabanggit natin, ang world government ng One Piece ay binubuo ng 170 na bansa na matatagpuan sa iba't ibang sulok ng karagatan. Ang bawat isa sa mga bansang ito ay may sariling struktura, batas, kultura at syempre, sariling pamahalaan at pinuno. Ang lokal na pamahalaan nila o local government ang nagpapatakbo ng buong bansa mula sa paggawa ng mga batas, pagbibigay ng seguridad, o pagpapatayo ng infrastruktura. Bawat isa sa mga local government na ito ay pinamumunuan ng sarili nilang lokal na hari o leader. Ito ang mga pinakamataas na otoridad sa bansa nila pero limitado lang ang kapangyarihan sa teritoryo nila. Wala silang kapangyarihan sa teritoryo ng ibang kaharian. Dagdag pa rito, bilang miyembro ng world government, nasa ilalim rin sila ng otoridad ng mga Celestial Dragons at kailangang sumunod sa mga utos ng mga ito. Kailangan rin nila magbayad ng mahal na bawis kung gusto nilang mapanatiling miyembro ng world government. Bilang kapalit, binibigyan sila ng proteksyon ng world government at pwedeng padalhan ng mga marines kung kinakailangan lalo na laban sa mga pirata o revolutionaries. Kahit na karamihan ng otoridad nila ay limitado lang sa kaharian nila, meron pa rin naman silang kaunting impluwensya sa world politics. Kada 4 na taon, ilan sa mga haring ito ay iniimbitahan pumunta sa Levely kung saan nagtitipon ng mga lokal na hari mula sa mga member kingdoms para pag-usapan na magpapatakbo ng mundo. Sa pagtitipong ito, pwede silang gumawa ng mga importanteng desisyon katulad ng ginawa nilang pagbuwag ng Shichibukai system. Ang bawat isa sa mga lokal na hari ay meron ring lokal na sandatahang lakas. Iba-iba nga lang ang laki ng mga ito depende sa sukat ng kaharian na nasasakupan nila. Iyong malaking Alabasta Kingdom ay nakita natin na merong halos 600,000 na royal army sa ilalim nila, habang ang isang maliit lang na syudad katulad ng Water 7 ay mukhang walang opisyal na army at mga shipwrights lang ng Galila Company ang pinaka-enforcers nila. Dahil under silang lahat ng world government, pwede silang utusan na ipadala yung army nila kung kinakailangan man sa digmaan. So kung lahat ng 170 na bansa ay magbibigay ng sundalo sa world government, baka umabot ng ilang milyon ang puwersang iyan. Pagkatapos naman ng mga local governments, ang pangalawang sangay ng world government ay ang kanilang centralized military. Ito yung puwersang ginagamit nila upang pangalagaan ang interes ng mga Celestial Dragons at protektahan ang lahat ng teritoryong nasasakupan nila. Pinapamunuan ito ni Kong, ang kasalukuyang Commander-in-Chief. Bukod sa maskulado niyang katawan na puno ng peklat, isa pang patunay sa lakas ni Kong ay ang dati niyang posisyon. 27 years ago noong panahon nila Goldie Roger, si Kong ang Fleet Admiral ng mga Marines bago siya na-promote sa Commander-in-Chief ng World Government. At base sa mga taong humawak ng posisyon na yon, alam na natin na hindi biro ang lakas nitong si Kong, kahit medyo maedad na siya. Sa ilalim ng otoridad ng Commander-in-Chief ay ang 4 na sangay na bumubuo sa centralized military ng World Government. Ito ay ang Shichibukai, Impel Down, Cypher Pole, at ang Navy. Simulan natin pag-usapan ang Shichibukai. Isa itong military force na ginawa upang tapatan ang impluwensya at lakas ng mga Yonko. Binubuo ito ng 7 malalakas na pirata na pinardo ng world government at pinayagang ipagpatuloy ang pamimirata nila bilang kapalit ng pag-anib nito sa kanila. Kasama na ang pagtulong sa kanila sa digmaan kung kinakailangan katulad noong Marineford War. Kaso nga lang, at the end of the day, pirata pa rin ang mga ito at may kanya-kanyang motibo. Ilang beses na nating nakita ang mga ito na traidorin ang mga utos sa kanila kagaya ng pagpapatakas ni Kuma sa mga Straw Hats, pagpuslit ni Hancock kay Luffy sa Impel Down, o yung pagtanggi ni Jinbei na sumali sa digmaan. Pero higit pa dito, ang ilan sa kanila ay ginamit lang iyong posisyon para palakasin ang kanilang kapangyarihan at maghasik ng lagim katulad ng ginawa ni Crocodile sa Alabasta at Doflamingo sa Dressrosa.
Dahil dito, pinagdesisyonan na silang buwagin sa reverie at palitan na ng isang puwersa na mas malakas pa pero maaasahan na susunod sa mga utos, ang mga Seraphim. Pero balikan na lang natin yan mamaya. Susunod naman na sangay ng world government ang underwater maximum security prison nila, ang Impel Down. Dito nila pinapadala ang mga pinakadelikado nilang bilanggo. Karamihan sa mga kinukulong nila ay pirata, pero meron rin ang mga revolutionaries, kriminal at kalaban ng world government. Ang kasalukuyang pinuno at chief warden nito ngayon ay si Hannibal. Hindi kapansin-pansin ang lakas niya, pero meron siyang taglay na matinding lakas ng loob at mabuting kalooban na promotekta ng mga inosente. Pero ang tunay na powerhouse talaga sa loob ng bilanggo na kinakatakutan ng lahat ng preso ay ang dating warden at ngayon ay vice warden na si Magellan. Na-demote nga siya kamakailan dahil sa mga naging pagtakas noong Impel Down arc, pero alam naman natin na siya pa rin ang pinakamalakas na gwardya sa buong bilangguan. Nakita nga natin kung paano niya muntik nang tapusin ang dalawang future Yonko noong Impel Down arc, ni hindi man lang siya pinagpawisan. Sa loob talaga ng Impel Down ang pwesto niya, pero kung siya ay ipapatawag ng world government kung may digmaan ay magiging importante siyang piyesa. Punta naman tayo sa isa pang sangay ng world government, ang Cypherpol. Sila ang ahensya ng world government na nangangasiwa sa pagkalap ng impormasyon, pag-iimbestiga, pag-eespiya at minsan assassinations. Ang pangunahing focus nila ay yung mga political threats sa world government at celestial dragons, kagaya ng mga revolutionaries, ancient weapons, at pag-aaral ng poneglyphs. Merong 8 opisyal na dibisyon ang Cypherpol, ang CP1 hanggang CP8. Kadalasan natin silang nakikitang ipinapadala para imbestigahan ang mga taong nag-aaral tungkol sa Void Century at poneglyphs. Noong may mga ulat na pinag-aaralan raw ni Vegapunk ang Void Century, agents mula sa CP5, CP7 at CP8 ang pumunta sa isla para mag-imbestiga. Kaso nga lang, lahat sila ay hinuli at kinulong. Bukod sa opisyal na 8 dibisyon ng Cypherpol, meron pang isang sikretong dibisyon, ang CP9. Assassinations ang pinaka-specialty ng grupong ito. Ang mga miyembro nila ay may otoridad na patayin on the spot ang kahit sinong sa tingin nila ay banta sa world government o sa misyon nila. Dahil sa pagkabrutal ng pamamaraan nila, sikreto ang organisasyon nila sa publiko. Ang mga agents ng CP9 ay di hamak na mas malakas kaysa doon sa naunang 8. Bawat miyembro nila ay na-master ang Haki-based Rokushiki martial arts. Kadalasan, sila ang pinapadala sa mga misyon na mataas ang importansya kagaya ng Ohara Incident, pag-recover ng Pluton Blueprints, at pagbabantay sa isang importanteng Devil Fruit, ang Hito-Hito Nomi Model Nika. Bukod sa sikreto ng CP9, meron pa ulit isang sikretong dibisyon ang Cypherpol, ang CP0. Itong dibisyon na ito ay napaka-espesyal dahil direkta silang nagtatrabaho para sa mga Celestial Dragons, habang iyong naunang Sham ay nasa ilalim ng world government at ni Commander-in-Chief Kong. Mas malakas pa sila kaysa sa malakas ng mga agents ng CP9, lalong-lalo na raw iyong mga nakasuot ng maskara. Nakita nga natin ito noong pinatumba ng dalawa nilang agent si Drake at isang artificial ancient giant, habang pinatakbo naman nila si Apu. Ang pangunahing layunin ng CP0 ay protektahan ng mga Celestial Dragons at mga interes nito. Sa Egghead Island, pinadala sila bilang advance force para patayin si Vegapunk at antayin ang pagdating ni Kizaru at Saturn para sa Buster Call, dahil nga nabalitaan nila na nag-iimbestiga raw si Vegapunk ng mga poneglyphs. Ang susunod at pinakamalaking sangay ng world government ay ang pangkaragatang militar nito, ang Navy. Inaatasan sila na panatilihin ang kapayapaan at batas sa lahat ng nasasakupan ng world government, kasama na yung mga teritoryo ng 170 na miyembrong kaharian. Pero ang karamihan ng kanilang puwersa ay nakasentro sa Grand Line, dahil dito rin kasi matatagpuan ang karamihan ng mga pirata. Sa Grand Line rin naka-istasyon ang main headquarters nila at sentro ng kanilang kapangyarihan, ang New Marineford. Ang lahat ng miyembro ng Navy ay napapabilang sa isang komprehensibong ranking system na nahahati sa dalawang pangunahing grupo, ang enlisted troops at ang mga commissioned officers. Ang enlisted troops ay yung mga normal na foot soldiers na kadalasang makikita sa isang squad ng Marines. Payak lang yung uniforme nila at kadalasang sumusunod lang sa utos ng mga nakakataas sa kanila. Ang commissioned officers naman ay yung mga mataas na ang rango at may otoridad na magbigay ng utos sa enlisted troops, pati na rin sa ibang officers na mas mababa ang rango kaysa sa kanila. Ang isang normal squad ng Marines ay kadalasang binubuo ng maraming enlisted troops at 1 o 2 commissioned officers lang. Ang pinakamataas na commissioned officer ay ang pinakapinuno ng mga Marines, ang Fleet Admiral. Kasalukuyang hinahawakan ng posisyong ito ni Akainu. Siya ang namumuno sa lahat ng Marines sa buong mundo. Sa ilalim niya naman ay ang 3 admirals, si Kizaru, Foitora at si Aramaki. Ang mga admirals ang isa sa mga pinakamalakas na sandata ng Marines. Ang mismong presensya lang nila ay sapat na para patakbuhin ang karamihan ng mga pirata, kahit pa ang Blackbeard Pirates. Sa ilalim naman ng mga admirals ay yung iba pang commissioned officers,
simula Vice Admiral hanggang Ensign. Hindi na natin sila iisa-isahin pero magbigay na lang tayo ng isang modelo kada rank para matansya natin yung lakas ng mga rank na ito. Para sa Vice Admiral, si Momonga. Si Hina para sa Rear Admiral. Brand New para sa Commodore. Tashigi para sa Captain. Rocinante noong buhay pa para sa Commander. Django para sa Lieutenant Commander. Zoto para sa Lieutenant. Rokaku para sa Lieutenant Junior Grade at Isuka para sa Ensign. Hindi natin alam ang total na bilang ng mga Marines sa buong mundo. Pero noong Marineford War laban kay Whitebeard, nakaipon sila ng estimated 100,000 na sundalo. Pero syempre, nag-iwan pa rin naman sila ng mga sundalo para protektahan yung mga base at teritoryo nila sa iba't ibang panig ng mundo. Pero kapag ma-reach 1 na ang sinugod, baka ipatawag na talaga nila ang lahat ng sundalo at wala nang matira. Kaya baka mas malaki pa dyan sa 100,000 ang maipon nila. Sa loob pa rin ng mga Marines, meron na mga espesyal na grupo na nasa labas ng normal nilang chain of command. Ito ang grupong Sword. Ang Sword ay isang grupo ng mga Marines na opisyal na nga nag-resign ng kanilang pwesto pero sumasama pa rin sa mga operasyon ng mga Marines. Meron silang karapatan na hindi sumunod sa kanilang mga superiors at makipaglaban ng malaya kahit pa sa mga Yonko. Bilang kapalit, hindi sila responsibilidad ng mga Marines kapag nahuli o napahamak sila. Hindi pa natin alam ang buo nilang lineup pero ang opisyal nilang leader ay si Captain X Drake na nag-espiya noon sa Beast Pirates at kasalukuyang nawawala. Ilan sa mga kumpirmadong miyembro nila ay sila Kobe, Helmepo, Prince Gruz, Hibari at Kujaku. Nakita natin sila in action kamakailan noong bigla nilang sinugod ang teritoryo ng isang Yonko kahit walang clearance sa mga nakakataas para lang sagipin yung isa nilang miyembro. Isa pang espesyal na grupo sa loob ng Marines ay ang Special Science Group na pinamumunuan ni Vegapunk. Sila ay umiimbento ng mga kagamitan o armas na nagpapalakas sa mga Marines o nakakatulong sa kanila para gawin yung trabaho nila. Isa sa mga imbensyon nila ay ang Sea Stone Ship Hull na inilalagay sa mga barko ng mga Marines para hindi sila madetect ng mga Sea Kings at malaya makalabas-pasok sa Calm Belt at Grand Line. Isa sa mga pinakamatindi nilang imbensyon ay ang Pacifista Project kung saan nakagawa sila ng isang hukbo ng mga robot mula sa hubog ni Kuma. Ito ay mga clones ng dating warlord na sumailalim sa modifikasyon para patibayin pa ang malakas niya ng katawan at lagyan ng mga armas katulad ng beams at lasers. Naging epektibo ang hukbong ito noong ginamit sila sa labanan sa Marineford. Maasahan ang hukbong ito dahil sila nga ay mga literal na robot at sumusunod sa nakatakdang hierarkiya. Ang pinaka-priority ay ang mga utos ng Gorosei, tapos si Vegapunk, tapos si Sentomaru, tapos kung sino man ang may hawak ng command chip. Pero recently nga ay nalaman natin na may isa pa palang mas mataas na otoridad sa mga ito na sikretong inilagay ni Vegapunk, si Bonnie. Pagkatapos mabuwag ang Shichibukai system, pinalitan sila ng isang unit mula sa Special Science Group, ang perpektong bersyon ng Pacifista, ang mga Seraphim. Imbes na clone lang ni Kuma, ang Seraphim ay clone ng 7 orihinal na Shichibukai sa simula ng anime. Posibleng merong pang iba pero itong 7 pa lang ang nakikita natin. Ang mga clone na ito ay minana yung personalidad pati kapangyarihan ng mga orihinal na bersyon, kahit pa yung Devil Fruit powers nila. Nakita nga natin si S-Snake na gamitin yung Mero-Mero Nomi ni Boa Hancock. Para naman sa mga Shichibukai na walang Devil Fruit, nilagyan naman ni Vegapunk yung mga clones nila ng Devil Fruit na bagay katulad ng Swim Swim Fruit ni Mr. Pink para kay S-Shark at Dice Dice Fruit ni Mr. One para kay S-Hawk. Bukod pa dito, pinalakas rin sila gamit ang Lunarian Blood na nagpatibay sa katawan nila. Kagaya ng mga Pacifista, may programming ring ang mga ito na sumunod sa mga utos base sa nakatakdang hierarkiya. Pero sa Seraphim, walang otoridad si Bonnie. Ito ang pinakadahilan kung bakit sila ipinalit sa mga dating Shichibukai. Dahil sa programming nila, mas mapagkakatiwalaan silang sumunod sa mga utos hindi gaya ng mga original nilang version. Sa Egghead Island, mukhang titiwalag na nga si Vegapunk at buong Special Science Group sa World Government. Pero hindi pa malinaw kung ano mangyayari sa mga Pacifista at Seraphim. Lalo pa na nakaprogram silang sumunod sa mga Gorosei. Aabangan na lang natin yan. So ngayon, subukan nating isummarize ang military power nitong world government. Syempre, hindi naman sigurado na ang lahat ng nabanggit natin ay papanig sa world government at Celestial Dragons pagdating ng panahon. Baka ang iba sa kanila ay tumiwalag pa o magtraidor. Pero para sa ngayon, assume muna natin na lahat sila ay nasa ilalim pa rin ng world government. So, sino-sino yung magiging pinakamalakas na kalaban? Simulan natin sa mga Tier 1 fighters. Ito yung mga above Yonko level. Nandito sila Imo, 5 Gorosei, Holy Knights at si Kong. Sunod naman yung mga Tier 2 fighters o yung mga around Yonko level. Nandito sila Fleet Admiral Akainu, yung 3 admirals na si Fujitora, Aramaki at Kizaru, si dating Fleet Admiral Sengoku, si Vice Admiral Garp, at yung 7 Seraphim, assuming na fully grown na sila. Sunod naman ang Tier 3 fighters. Ito yung mga top Yonko commander level. Nandito sila Magellan,
mga top vice admirals at CP0 agents. Dagdag pa sa mga ito, nandyan pa yung mga ibang marine officers, Cypherpol agents, pacifistas, 100,000 plus na marines, at higit 1 million na Allied Kingdom Army. So ano mga ka-scholar, nawindang ka ba sa lakas nitong world government? Kung meron mang grupo na papalag dito ay siguradong mahihirapan. Again, kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe ka na sa ating channel dahil marami pa tayong similar na videos na ilalabas.